Yahoo! Yo mga senpai! It's Bar months na naman at alam naman natin kung ano ang kahulugan nito para sa atin mga Pilipino. Ito ay season na naman ng pagmamahalan at pagbibigayan. Christmas na naman mga senpai! Hehehehe! Kaya naman, halika't samahan niyo akong buuhin at ikabit natin ang ating Christmas tree. Di bali nang walang Christmas bonus basta may Christmas tree. Pero syempre, mas mere ang Christmas kung meron. Bekene men! Hehehehe! Ito nga pala ay yung decor pa namin last year. Recycle lang muna dahil wala pang budget pang bili ng bago. Mura lang din tong Christmas tree namin. At yung decor naman ay binili lang namin sa Daiso. At dahil sa pink and white ang theme ng Christmas tree namin last year, yung ibang decor ay DIY lang ni Mrs. Medyo nabigyan kasi ni Papa Jesus ng talent ng pagiging artistic. Wala kasi tayo niyan eh. Hanggang sa pagtatayo lang ng Christmas tree ang naging ambag ko dyan. Last year pa nga pala nakakabit yung Christmas lights sa ating Christmas tree mga senpai. Hindi na lang namin tinanggal at binalutan na lang ng plastic wrap para hindi na kami mahirapang ikabit ulit. Yung Christmas lights kasi nakapaikot siya sa mga branches ng Christmas tree para maging even yung liwanag at mas magandang tingnan. Ganito nga pala yung itsura ng Christmas lights natin mga senpai. At ang kulay ng ilaw na pinili namin ay champagne gold. Nasa 300 bulbs naman ang ginamit namin dito sa 210 cm naming Christmas tree. So, eto na nga pala ang itsura ng Christmas tree natin pag nakailaw na mga senpai. Maganda 'di ba? Nakabit na din ni Mrs. yung mesh ribbon. Maganda pala siya. Noong una kasi di ko siya na-appreciate. Parang gamit lang kasi sa pangingisda. O sadyang hindi lang talaga ako marunong kung paano mag-design. Sorry na po. At ito naman yung mga, ewan ko ba kung anong tawag dito? Mga bubot lang tawag ko dito eh. DIY lang lahat yan ni Mrs. Bumili lang kami ng mga Christmas decors at Christmas balls at siya na ang nag-design. Napakabusisi niyan mga senpai. Kaya hanggat maaari ay iniiwasan ko munang asarin si Mrs. At baka maging huling Christmas ko na. Hindi rin kasi madali talaga ang paggawa nito. Kailangan mo talagang pagugulan ng mahabang oras. Kaya alam ko kung gaano kapagod si Mrs. Yung konting kalabit mo lang kay Mrs. ay sasabog na. Dati pa kasi namin talaga inaasam-asam na magkaroon ng Christmas tree. Para naman maramdaman namin kahit papano ang himig ng Pasko. At para maiparanas din namin sa mga bata ang kulturang Pinoy. Yung tipong excited silang magkabit sa Christmas tree kasi birthday daw ni Papa Jesus. Hindi pa kasi sila nakakauwi ng Pilipinas magmula nung pinanganak sila. Kaya hindi nila maintindihan at naranasan magpasko sa Pilipinas. Kaya naman pinursigi talaga namin na magkaroon ng Christmas tree. Kahit DIY lang yung mga decors. Para naman kahit papano ay ma-experience ng mga bata kung paano tayo mag-celebrate ng Pasko. Although, iba pa rin talaga ang Pasko sa Pilipinas. At balang araw ay mararanasan din nila yun. Para naman sa mga OFW na tulad ko, namimiss nyo rin ba magpasko sa Pilipinas? Ano naman ang namimiss nyo tuwing magpapasko? Comment down below. Eto nga pala at nabuo na natin yung ating Christmas tree mga senpai. O diba? Di halatang low budget Christmas tree lang yan. Ramdam na namin ang Pasko. Kayo ba mga senpai? Nakatayo na rin ba ang mga Christmas tree ninyo? Mula sa aming pamilya ay binabati namin kayong lahat ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Maraming salamat sa panonood mga senpai. Hanggang sa muli! Bye-bye! Tane!